nakapansin ka ba ang kakaibang pananakit sa dibdib ng inyong maliliit na anak, mga kasambahay? Alay nako, huwag ipagsawalang bahala. Ano nga ba ang dapat gawin? Yan po ang ipapaliwanag sa atin ng isang pediatrician. Attorney, do the honors po para Yes, Miss ipakilala Annie. nyo yung ating panauhin Nako, ngayong it is hapon. my honor. Yes, it is my very, very big honor to welcome po Dr. Hiyas Singson Berba, isa po sa ating mga suki dito po sa ating palabas. Miss Annie? Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Doktora. Maraming salamat, Doktora Hia Singson Berba. Ayan, kasama ko si Attorney Duncan Yes. Cayco, sa ngalan ni Kuya Daniel Hello, Rason. Miss Annie At and Trinidad. thank you very much. Nagpapasalamat kami. Busy pero naisingit kami. Doktora Hiyas, ito yung unang tanong namin bago ko ibalik kay Attorney Dot. Ano ba yung common cause? Ano ba yung laging nagiging dahilan? Bakit nagkakaroon ng chest pain ang isang bata? Doktora Hiyas, thank you po. Oo. Yes, oo. Marami actually kaming nakikitang mga pasyente both in the clinics tsaka sa emergency room presenting with chest pain ng mga bata. No? Pero makikita natin na maraming kung baga groups or categories kung ano yung mag-explain doon sa chest pain ng isang bata. Worrisome siya sa mga parents kasi syempre di ba pagka masakit yung dibdib ng isang bata, ang common na iniisip nila baka may sakit sa puso. Pero contrary to that, very rare na cardiac yung etiology or cause ng chest pain in kids. No? Mamaya makikita natin na ang mga common causes ay pwedeng musculoskeletal, pwedeng from respiratory causes, pwedeng for gastrointestinal or sakit sa tiyan, psychogenic pwede din, or pwede din yung hindi natin alam yung unknown cause o kaya yung idiopathic na tinatawag natin. So yun yung mga broad categories kung bakit may mga chest pain yung presentation ng mga bata. Yan. Pero Attorney Dot, yung mga Ayun. binanggit Naku, Miss niya, Annie. nakakatakot ba yun o ano? Very quickly, yung mga Oo, binanggit niyo po, nakakatakot. cause for alarm po ba yun, Doktora Hiyas? Oh, no. So, majority hindi siya life-threatening. No? Majority, very rare, actually less than 10% yung life-threatening causes ng chest pain in kids. So, pwede nating isa-isahin yung mga pwedeng causes ng chest pain. So, una yung sa musculoskeletal, yung costochondritis na tinatawag natin. No? So, sa history, makikita natin yun yung parang may localized pain sila sa chest. Parang pag ginaganyan nila, parang, Doc, dito masakit. No? So, sa history, makikita natin, no, baka naman may physical activity sila, pwedeng ubo sila ng ubo, na pwedeng yung mga structures around the bones and the ribs natin, no, nagkakaroon ng inflammation. Pwede rin sa teens natin, may heavy lifting na nangyayari kaya may mga muscle strains. No? So, makikita natin to sa PE natin, sharp or makita natin localized yung pain, tapos reproducible siya. So, pag pinindot mo, masakit siya. Yun yung isa sa makikita natin. No? So, this is benign naman, hindi naman siya life-threatening. Pwedeng mag-painkillers, pwedeng mag-rest, no? Mawawala lang ito. No? So, this is very benign din. Next naman natin yung respiratory causes. No? So, very common naman po ito, especially sa asthmatic kids natin. Yung chest pain, yung kanilang description, sabi nila parang may chest tightness. Yung naninikip yung dibdib nila. Sometimes it's also associated with shortness of breath or yung wheezing, yung kung familiar po kayo dun sa wheezing, yung parang pumipito yung paghinga nila, no, sa mga asthmatic patients natin. Uso din sa mga may infection, viral or bacterial infections like mga pneumonia or bronchitis. Sa pag-ubo ng kids din natin, no, minsan sumasakit yung kanilang dibdib dahil doon sa mga infections na yan. No. So, kailangan lang yan ng proper management or asthma control nila, allergen avoidance, and then proper antibiotic use para doon sa mga bacterial infections naman sa ating respiratory causes. And then third natin, yung gastrointestinal. Ito makikita natin, yung kids natin minsan nagkakape na, no? Maaga pa lang nagkakape na sila. Teenagers din natin, nag-milk tea, nagkakape na, nagsiskip ng meals. No? So yung gastrointestinal, kung meron tayong tinatawag na gastroesophageal reflux disease or GERD na tinatawag natin, yun yung acido mula doon sa tiyan
umaakyat, yung sensation ng pag-akyat ng acid na yan, yung nafe-feel nating heartburn. No, so yun yung nakikita or nafe-feel nila na sensation na masakit yung dibdib nila. So yun yung reflux disease na tinatawag. No? So pwede yan treatment lang dyan. No? Pwede tayong magbigay ng mga antacids or actually diet modification. Maiiwasan lang nila yung pag-inom ng mga asim, maaanghang, regular meals lang o kaya small frequent meals. Iwasan yung mga kape or yung mga triggers ng pampaasim doon sa tiyan. Last yung psychogenic. So hindi natin syempre kakalimutan yung mental health ng ating kids. So psychogenic, sa history niyan, usually recurrent yung chest pain. Meron silang life stressors or parang may trigger sila. So pwedeng nagkaroon sila ng anxiety or panic attacks. Maaari din na may kasama itong hyperventilation, yung parang hinga, yung mabilis na paghinga nila na may shortness of breath din, no? So nagkakaroon din sila ng sakit sa dibdib kapag may mga ganyan silang mga panic attacks, no? And then lastly, kung hindi ito lahat yun at kung hindi cardiac yung cause, ang tawag natin ay idiopathic. So known, ay hindi natin alam yung cause, no? The cause is unknown. So actually majority of the causes ay umiikot sa mga benign or non-life-threatening conditions na ito. No? So mamaya, later we'll move on to sa cardiac causes naman. Ano ba yung mga red flags po? Ano yung mga kailangan nating tingnan para dun sa cardiac talaga yung possible cause ng chest pain nila. Thank you for that, Dr. Hiyas. Attorney Dot, alam ko, marami kang itatanong, lalo na meron kang maliit Yes. na Apo. apo. Ayan, Apo Attorney na, Dot. child. Oo. Thank you po. Nako, alam mo, Dr. Hiyas, amazing Yes. yung explanation mo, no? Ang dami pala na mga possible na mga reasons kung bakit nagkakaroon ng sakit sa dibdib ang mga bata. But you said naman most of these are life-threatening. Pero kapag pinabayaan, pwede pong maging worse yan. Tama po ba, Doktora? Can you explain to us Yes, kung of alin doon sa course. mga sinabi mo na nag-start ka sa hindi life-threatening, hindi mo pinapansin yung anak mo na nasasaktan ang kanyang dibdib, ang kanyang chest, gagaling din yan. Yun yung attitude ng magulang. O kaya naman, yung magulang hindi alam ang nangyayari sa anak. O kaya naman, alam ang nangyayari sa anak pero pinapabayaan lang. Okay. Ano po ang pwede Yes. na maging worse condition from the sinasabi po ninyo na life-threatening. Kaya dapat ipa-check up kaagad. Doktora? Yes, opo. No, so yung life-threatening, syempre, yun na yung puso, yung sanhi ng chest pain in kids. Sa adults, pag masakit ang dibdib, no, heart talaga ang unang iniisip natin. No? Pero sa kids, sabi ko nga, very rare ang heart, ang problem pagka may chest pain in kids. Pero kailangan natin malaman ano-ano ba yung mga red flags na life-threatening na sa talaga or cardiac na yung cause. No, so number one, yung chest pain nila, very intense. Kasama din siya yung exertional na chest pain. Ibig sabihin, pag naglalaro sila or na-sports sila, parang masakit yung chest pain nila with exertion. Kasama din doon na may chest pain din sila, may exertional syncope or yung parang hihimatayin na or nahimatay na sila. No? So isang red flag din yan. No? So isang red flag din yan na kailangan natin tingnan. Next naman yan, yung tinatawag natin na anginal pain. Masakit ang dibdib, minsan nagre-radiate to the left arm or sa jaw. No, yan yung parang sa matatanda nga, sinatawag nila na parang heart attack na or parang may problem na dun sa puso. Next, kailangan makita natin yung mga risk factors. No? Kapag ka ang isang bata, mayroong family history of early death in the family, hindi natin alam yung cause, maaring cardiac, maaring non-cardiac, or meron din familial na mga cardiac diseases, kailangan din, isa rin yung red flag na maaaring cardiac ang cause. Kung ang bata din ay mayroong congenital or inborn heart disease or acquired heart disease, kagaya ng mga Kawasaki disease or mga connective tissue diseases, no? Iyan yung mga kailangan natin bantayan na maaaring puso na or talagang kailangan natin bantayan na yung mga puso ng mga kids na nagche-chest pain. So, ilan lang yan doon sa mga ating red flags. So, kapag nakita natin yan, baka kailangan natin ng further testing or an early referral to a pediatric cardiologist po kapag ganyan. So in our clinics, papakinggan namin talaga, i-inspect namin ang chest,
kakapain natin ng chest for any irregularities, papakinggan natin for any abnormal heart sounds, irregularities din ng heartbeats nila. No? Kapag nakita natin yan lahat, we'll do tests and then a prompt referral to a pediatric cardiologist po. Yan. Okay. O ayan, Miss Annie, naku, kailangan talaga yung mga anak na mga maliliit pa, makinig kay Dr. Hias. Napakaganda ng mga sinabi niya. Kailangan kapag ganyan ang umabot na sa ganyan na punto, baka dapat nang ibigay sa isang cardiologist ng kanyang pediatrician. Miss Annie? Thank you very much, Attorney Dot. Okay, Attorney, ang gustong itanong ko kay Doktora, okay, dun sa mga binanggit mo, ano yung signs? Kung ikaw ay isang magulang, first-time mother, wala ka pang masyadong alam. Yes. O kaya yung mga magulang din na hindi naman nila alam talaga na ito pala, sign na, teka muna, ito pala ay dapat hindi ipagsawalang bahala. O, paano malalaman ng isang mother? Ano yung mga signs na dapat ipagwalang bahala ng mga parents and guardian na may chest pain yung kanilang anak na dapat na pala nilang itakbo ito doon sa mga ospital? Takbo na. Yes, Thank you po, Dr. thank you. No? Kasi sabi natin kapag kailangan may makikita rin tayong associated symptoms. No? So una yan, syempre parang namumutla na sila, tapos namamawis, no? Meron ng ganyan, diaphoresis yung tawag namin. Tapos parang lightheaded na sila or meron na silang parang hihimati na, meron na silang parang impending na feeling na parang himatayin na sila. Meron na ring palpitations, no? Or kapag intense yung pain ng chest nila, no? Pag ganyan, isa yan sa mga makikita natin na maaaring kailangan na talaga masuri ng mabuti or ma-check ng mabuti ng doktor po sa hospital or emergency room kasi yan maaaring delikado na. Mukhang kailangan na talagang suriin pa. Yan. Thank you, Dr. Hias. Attorney Dot, back to you po. Thank you. Oo, alam mo Miss Annie, lalo na sa mga teenager, no? At sa mga eskwelahan na medyo competitive. Minsan sobra-sobra na yung physical exertion ang ginagawa ng mga athletes nila. So, yan ang mga kailangan bantayan. Doktora, so sabi mo kanina, you were able to enumerate those instances where one should really panic already and rush the child to the hospital. But ano naman po yung mga klase ng chest pain na mga signs po na hindi naman siya gaano kaseryoso or hindi naman siya tinatawag na idiopathic, tama ba yun? At ano ang dapat po na aksyon ng magulang kung ganito lang naman, mga simpleng or hindi naman nakakatakot na mga signs? But you have to tell us first po, ano po yung mga signs, anong difference dun sa hindi naman kailangan kang magpanic? Doktora? Yan. So, yun nga sabi ko, majority of the causes naman, dapat hindi talaga din magpanic. Pero, kailangan magpa-check talaga sa mga doktor kasi kagaya nga na nabanggit ko, ang daming causes po, So, kailangan natin maisa-isa talaga yung cause nitong chest pain na to. So, para malaman natin, no, para makita natin lahat, kailangan magpa-check up for physical examination, no? For physical examination at masuring history. No? So yung mga tinatawag nating benign lang na chest pain or hindi siya life-threatening, kadalasan hindi naman siya matagal or hindi naman siya ganun ka-intense. Or sometimes, yung for example, sa musculoskeletal, with rest, nawawala naman siya. For asthmatic patients naman, yung respiratory cause natin, if controlled naman yung kanilang asthma or kung control naman din yung mga viral or bacterial infections ng lungs, na nawawala lang siya eventually. Nawawala lang siya. Next naman sa gastrointestinal, pwedeng mag-start with diet modification. So, iiwasan mo muna yung mga nagpapaasim sa tiyan para mabawasan din yung reflux doon sa yung gastroesophageal reflux natin. So, pwede tayo din mag-trial ng mga antacids or ng proton pump inhibitors para mabawasan yung acid production and reflux. And then doon sa psychotherapy yung kailangan. No? Pwede rin magpatingin yung ating kids sa ating mga psychiatrist para
kita rin kung ano yung cause ng kanilang mga panic attacks or hyperventilation. No, so ang dami talaga po talagang causes, no? Pero ang pinaka-importante po talaga dyan ay bumunta po kayo and visit the clinic of your family doctors or pediatrician para malaman natin talaga kung ano yung cause, para ma-rule out din natin kung sino yung at risk or ma-rule out natin yung mga life-threatening causes. And lastly, para ma-advise kayo o ma-advise yung mga parents or ma-reassure kung ito ba ay kailangan natin ng observe lang or monitor or kailangan natin ng further workup po and referral. Yun. Yan. Ay, nako. Doktora, tama po yung sinabi po ninyo kasi minsan, Miss Annie, okay lang yan, papabayaan pagkatapos it's going to be too late already. That's I correct. know That's correct. of a certain couple who really regretted yung decision po nila na hindi ipatingin ng doktor. Pero iba naman ang cause, no? Pero namatay ang bata. Namatay ang anak nila dahil binigyan lang nila ng biogesic, binigyan lang nila ng wala ng sakit. Hindi nila na-realize na they were self-medicating for the child na dapat ay makita ng isang doktor. Kaya uulitin ko po yung sinabi po ni Dr. Hias. Kailangan po kapag may mga signs na ganyan, dalhin na po ninyo sa doktor para ma-check up. O kaya, kung meron po kayong pamamaraan, yung malapit lang po sa inyo, ako, Miss Annie, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng kapitbahay na doktor para talagang matingnan kaagad, mapuntahan sa bahay, Miss Annie. Very good, very good. Ganon si Attorney Dot. Ayan. Yes. Tama po yun. Para mabilisan, di ba po? Ayan. Okay. Attorney Yes. Dot, ang gusto ko namang itanong kay Dr. Hias, regarding sa chest pain na may kaugnayan sa heart problems, anong uri ng heart problems ang posible sa mga bata? Dr. Hias. Thank you po. Okay, thank you. No? Marami pong uri ng cardiac problem. No? So, pwedeng yung pamamaga ng lining ng ating puso, na pwede yun mangyari sa mga bata. Pwede rin arrhythmias, yung hindi regular, yung pagbeat ng puso or hindi maganda yung pag-contract ng puso ng bata. Pwede rin from, for example, acquired heart diseases like Kawasaki disease. Kung isa po siyang, pwede silang magkaroon ng coronary artery or yung ugat po ng puso, no? Pwede siya magkaroon ng aneurysms doon, no? So, very rare, pero pwede pa rin po mangyari. No? Pwede siyang mangyari. So, kailangan lang po natin tandaan sino-sino ba yung mga batang at risk na magkaroon ng ganito. So, yun po yung mga nabanggit ko kanina kung ano yung mga kailangan nating babantayan. Ako. Okay. Doktora, Attorney Dot, balik sa inyo po. Sige po. Thank you, Dr. Hias. Yes. Thank you po. Oo. Thank you, Miss Annie and Tong. Thank you, Doktora. Doktora, isang simple question ko po. Kasi nga, I'm sure may mga nakikinig po sa atin na may mga batang maliliit or teenagers. So, inisa-isa na po natin kanina yung mga pwedeng maging sakit nila kapag may nararamdaman na chest pains. Pwede ba itong maging mild? Pwede ba itong maging heart problem na? But, as a pediatrician, what can you advise our parents or yung mga kasama sa bahay? Kung wari, nasa abroad yung mga parents na ang mga lola ang nagbabantay, lola at lolo. Ano po ang mga dapat nating ingatan? Ano po ang mga dapat hindi nating gawin para ang ating mga alagang bata ay sigurado po na maging safe sa mga pinag-usapan po natin kanina? That's very general, but give us a few instructions as to how we should generally take care of our children. Thank you po, Dr. Yes. Okay. Thank you. So, as a general pediatrician, yan yung ina-advise namin talaga sa mga parents, no? So, syempre, kung ang dami-daming cause ng chest pain sa mga bata, dapat broad din yung ating pangangalaga sa mga bata. So, kailangan na may exercise regularly. Kailangan hindi limit natin yung screen time natin, no? Ang recommendation is less than 2 hours a day sa mga ating bata. Para hindi magkaroon ng mga muscle strains, isa yun doon, no? So, regular physical activity ang kailangan, no? Number 2, yung sa ating respiratory causes, uso ang flu, uso ang pneumonia,
So, nandyan pa rin ang COVID, no? Hindi pa rin siya nawawala. So, take care of your health. Mag-mask pa din ng kids kung kailangan. Get your shots, yung pneumococcal shots and flu shots. Yun yung mga pwede natin. No? Hand washing, ang kailangan din. And then for the gastrointestinal, balanced diet is very important. Iwas muna po dun sa caffeinated drinks natin and fruit juices na pwedeng makaasim ng tiyan ng mga ating mga chikiting. Dun sa psychogenic, I think yung life stressors or yung triggers ng mga bata ang isang cause dito. So a good support group, family or ating professionals nandiyan din para sa ating kids. And then lastly, for the cardiac, kailangan pangalagaan talaga ang puso, no? So yung puso ay encompassing lahat ng ating na-advise kanina. So sleep well, eat healthy, exercise, no, and proper diet, kasama po yan lahat. So all of those you need to monitor. And if you have any questions or if you have any concerns, kailangan lapit lang at huwag mag-alangan na pumunta sa inyong mga doctors and pediatricians para ma-advise din kayo properly na kung ano po yung mga dapat pang tingnan or dapat pang bantayan para sa ating kids. Okay, Attorney Dot, with your permission, Ayun. singit lang po Yes, ako. Miss Annie. May binanggit si doktora na yung bata, kailangan pala na, tama ba yung doktora, yung pagkadinig ko, 2 oras na exercise sa bata? On a daily basis? Ano po, actually 30 minutes most times of the week, but the Okay. screen time you should limit it to less than 2 hours a day. Okay, teka, doktora, anong mga exercises na pwedeng ibigay doon sa mga bata? And what age po ang pwedeng mag-exercise sila? Sige nga po, doktora. Uy, mga nanay, makinig kayo. Oo. Panoorin niyo po itong sinasabihin ni doktora. Go ahead, please. Thank Good you. question, Opo. Thank you, Maganda Attorney yung Dot. tanong mo, Thank you. Miss Annie. Yeah, maganda. Thank you po. Opo, no. Actually, wala tayong structured exercise sa mga bata. No? Ang sinasabi lang natin, no, mild to moderate exercise in kids, physical activity and play is okay na. No? So kaya very important na meron tayong open spaces sa atin. No? Yun lang yung kulang dito sa SSCTs natin. No? So wala tayong masyadong open spaces. But play, physical activity, engaging to sports, 30 minutes most days of the week is okay. Yun po yung ating recommendation. No specific structured exercise. Yan. Okay, no specific Okay. structured exercise, pero pwede But maglaro. play is very Ayan. important. Yes, Oh. maglaro. Attorney Pwede. Dot. Oo. Nako, alam mo, Miss Annie, yung last part, yung kanina po na sinabi ni Doktora kung paano po maalagaan yung mga bata natin, napaka-importante niyan. And I took down notes, no? And I will share this with all the parents na kakilala ko na meron pang mga maliliit na mga anak. So, Doktora, would you have any other advice po regarding po sa topic po natin ngayong hapon para po sa lahat po ng nakikinig po sa atin na mga magulang? Okay. Thank you. Yung advice natin, no, so lahat ng kids na may chest pain, kahit na sinabi ko po na kaunti lang or very rare ang life-threatening causes, please go to a doctor to let the doctors check them. No? Importante pa rin na makita physical needs yung mga bata at ma-examine sila physically. Yun ang important. No? Tapos, kailangan overall ang health ng bata, kailangan babantayan po talaga. No? So, yan ang lahat ng makakatulong para malaman natin or hindi tayo magpanic or ma-reassure ng doctors and acknowledge yung fears ng mga magulang sa mga bata po na mayroong chest pain. Wow. Nako, attorney, si Okay. Dr. Hiyas nag-graduate yan sa UP, Attorney Dot. Ayan. Ay, kaya naman pala. Sorry. Opo. Munti ko nang sabihin na napakahusay naman itong doktora na ito. Pasensya na, pero mag-schoolmate pala tayo, doktora. Kaya naman pala napakahusay. Anyway, doktora, I would like to express our sincerest gratitude on behalf po of UNTV and of course of all the people behind. Yung pong mga tahimik lang po dyan, pero sila po ang nag-aandar po talaga ng palabas po namin. Kami po ni Miss Annie Rentoy ay nagpapasalamat po sa inyo sa napakaganda po nating discussion ngayong hapon. Saan po nga pala kayong
hospital, doktora, in case lang? Okay, dito po ako sa Antipolo Rizal nagpa-practice ngayon. No? So you can check my online accounts naman po sa Now Serving or Serious MD to check my clinic schedule. Okay. Okay. Ayan, Miss Annie. Oo, batang-bata at napakahusay. Thank you very much from the deepest crevices of our hearts, Dr. Hiyas Singson Berba, a pediatrician who gave her time for us this afternoon. Maraming salamat po. Thank you Thank you very very much. much. And thank you for having me.